kaluluwa. Mayroon ba tayong kaluluwa, mga kapatid? At espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo mananagot, mga kapatid. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Tayo, mga kapatid. Praise God. What a privilege, mga kapatid, to serve God. Hallelujah. It is all a privilege. It is only an overflow sa forgiven soul. Hallelujah. Pinatawad at tayo ng ating Panginoon. I'm not here hindi dahil I am bigger than you. I am not here because I am older than you. But nandito ako, mga kapatid, because it is a privilege. Hallelujah. To serve the King of all kings and the Lord of all lords. Hallelujah. Hallelujah. Magbasa tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa Exodus 31 verse 1 to 5. Okay. Tulungan niyo ako, mga kapatid. Then the Lord spoke to Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, and the son of tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding, in knowledge and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, and in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. Wala dyan? Bakit kayo tumahimik, mga kapatid? Hallelujah. Lord Jesus, pinupuri ka namin, pasalamatan, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Nang bawat isa sa amin, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Ay mayroon kang gagawin sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Mayroon po kaming babaunin, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Let your word transform us, Panginoon, into your likeness, O God. Hallelujah. Lord, let every heart, Panginoon, be open, Panginoon, O God, Lord Jesus. As we minister, as you minister to each one of us, Panginoon, purihin na yung dakilang pangalang Jesus, O God, Lord. Hallelujah. For your name, O God, Lord, hallelujah, ay walang katulad, Panginoon, O God, Lord Jesus. You are above all names, O God, hallelujah. Hallelujah. For yours is the kingdom and the power and the glory, God, Lord. In the name of Jesus, pinupuri ka namin, pasalamatan, Panginoon, O God. Thank you, Lord, for your privilege to worship you. Thank you, Lord, for the privilege, Panginoon, to serve you, God. Hallelujah. Jesus, thank you, God. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Praise God. Nabibingi ba kayo sa aking Kasi medyo tahimik kayo eh. Pwede na kayo maupo. Hallelujah, Jesus. Praise God. Wala na ba ako nakalimutan sa aking mga... Wala na, no? Praise the Lord. Okay. Ang title ng basahin ko muna sa Tagalog. Sinabi ng Panginoon kay Moises. Kilala niyo si Moises? Baka kapitbahay niyo, mga kapatid. Praise the Lord. Pinili ko, sinabi ng Panginoon kay Moises, mga kapatid. Kaya pag pumili ang Panginoon, sasabihin niya yung kung sino ang in charge sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Pinili ko si Moises. Nagpapaalam ang Panginoon. Tayo, nagpapaalam ba tayo? Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Judah. Pinuspos ko siya ng aking espiritu para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain. Sa paggawa ng magandang bagay na ginto, pilak at tanso. Sa paghuhugis ng magandang mga bato, sa paglililok ng kahoy at lahat ng klase ng gawang kamay. Ang title po ng pag-uusapan natin, mga kapatid, sa hapon na to, God Knows Your Name. Hallelujah. Praise God. Kilala ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyang address mo.
Alam niya ang lahi mo. Alam mo kung anong mabigat sa puso mo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil wala na itatago sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. God knows your name. Sabihin mo sa katabi mo. Okay. Mayroon akong 45 minutes. It's part of a being human. Tao ba tayo, mga kapatid? It is part of being human to search for our purpose. Kaya nga pumunta tayo ng Singapore kasi hinahanap natin ang layunin natin. Hallelujah. Sa paghahanap natin, nasumpungan tayo ng ating Panginoon at minahal at inibig, mga kapatid. Pinalago, binihisan. Hallelujah. Pinagpala, mga kapatid. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah, Jesus. It is part of being a human to search for our purpose or calling in our life. We long to be a part of something bigger than ourselves. Gusto natin, mga kapatid, di ba? Pumupunta nga tayo kahit saan kasi gusto natin maging a part something bigger than ourselves. When God called us to a simple task today, He will equip us with the heart. Ihahanda tayo ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nang gugulat. Inihahanda niya lahat ng kanyang mga tinawag. He will equip us with the heart, vision, support, and resources we need to carry out para matupad ang kanyang tawag sa ating buhay. Amen. Often He is using the giftedness and the passion He already built into us when He created us. God created us, mga kapatid. Ngunit ang kasalanan ay dineform tayo ng kasalanan, mga kapatid. At ang Panginoon, He transformed us once again. Dahil dineform tayo ng kasalanan, mga kapatid, transform tayo ng Panginoon once again, mga kapatid. As we walk daily with Him, one step at a time, He will reveal to His desire for us. Hallelujah. It might be to minister to the youth in the church. Sino mga youth dito? Taas ang kamay. Iisa na lang ang youth natin, mga kapatid. Praise the Lord. Kailangan natin magtrabaho, mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Kasi ang mga youth nandoon sa labas. Kaya salamat sa Panginoon dahil ito pinili ng mga, they choose to be in here, mga kapatid. Nakakasagabol kasi ito, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. It might be to minister to the youth in the church or to care for an ailing spouse kung ang asawa niyo ay may sakit. That is a ministry. This is a calling, mga kapatid. Or run a large corporation. Sino bang may plano na mag-run ng corporation ni Elon Musk? Praise God. Play a professional sport or volunteer. Mag-volunteer pag Sabado, mga kapatid. Dahil tayo, nakaupo lang tayo, mga kapatid. Ang ganda, ang linis, ang bango, ang linis nitong lugar. Pero may mga tao behind the scene. Hallelujah, naglilinis, mga kapatid. Kaya mahalin natin, mga kapatid. Hallelujah, ang mga taong behind the scene. Hallelujah. Answering God's call is not one-time decision. Instead, it is a daily, araw-araw, walking with Him, being where He wants us to be, doing what He has prepared for us to do. This series of daily step answering God's call will become a life lived for His glory. Hallelujah. Jesus, praise God. So sa John 4:5-7, mga kapatid, basahin ko. So He came to a city. Okay, na dyan. So He came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Alam natin ang kwento, no? Praise God. So Matthew 9, verse 18, while He spoke these things to them, behold, a ruler came and worshipped Him, saying, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live." Hallelujah. May pananampalataya siya, mga kapatid. Nakarinig siya ng mga ginagawang kamangha-mangha ng ating Panginoon. Kaya pumunta itong tao na ito, mga kapatid, itong ruler. So Mark chapter 2, verse 3, then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by 4 men.
Hallelujah. Kaya hindi niya ang sarili niya, kaya mayroon nagdala sa kanya, mga kapatid. Mayroon ba kayong idea what they have in common? Itong woman in Samaria, a woman at the well, a deaf young man, a rich young ruler. Kung mababasahin pa natin sa Luke, mga kapatid, a thief on a cross. Mayroong magnanakaw doon, nakatabi ng ating Panginoon nang siya ipako, mga kapatid. A slave girl, a poor mother, and a wealthy woman. They are a real people. Totoo silang tao. Hindi sila robot. Hallelujah. Hindi sila dummy. They walked, talked, they cried, they laughed, they danced like we dance in the Lord. Hallelujah. Earlier, mga kapatid, they lived and died. Some even had a direct contact with our Savior. But what do they all have in common? Sa lahat ng yun, mga kapatid, what links them together? Ang nag-uunay sa mga sinabi natin, mga kapatid. What characteristic do they share? These people, young and old, rich and poor, they had their lives, actions recorded as an example to teach us. Para turuan tayo, mga kapatid, what to do and not to do. Yet it is not what's in common with them, mga kapatid. Ang gusto kong i-highlight dito sa hapon ito, mga kapatid, what sets these people apart? What binds them together and like other in the Bible? No one, napansin niyo ba, mga kapatid, that no one of them are named? The woman in the well, wala, hindi sinabing pangalan. No names. We only know them by their gender, sinabi lang woman, family relationships, or social status. Think about that for a second, mga kapatid. But these people, actions, ang kanilang action, mga kapatid, their faith, their gratitude, their righteousness, meekness, and purity are preserved for us today. Hallelujah. But we don't even know their names. It is not though that Bible doesn't record names. Alam natin, mga kapatid, ang Biblia sa Old Testament na nandoon nakahilira ang mga pangalan na hindi natin ma-pronounce, mga kapatid. Mahirap i-pronounce, mga kapatid. Hallelujah. Ang iba puro pareho. Mabuti na lang tayo, mga kapatid. Nasa kapanahonan tayo na ang ating mga pangalan na po-pronounce. Praise God. Hallelujah. So, we know all the names of the disciples. Alam natin ang mga pangalan ng mga disipulo ng ating Panginoon. We know Jairus' name, but not his sick daughter. Alam natin ang pangalan Jairus, pero ang kanyang anak na may sakit hindi minention ng ating Panginoon. We know Nicodemus, but not the rich young ruler. We know Simon, who helped carry Jesus' cross. Simon the Syrian. We know Barabbas. Pangalan niya, mga kapatid, ay magaspang na. Barabbas. Mabuti na lang walang pangalan dito na Barabbas. Praise the Lord. So ito siya, mga kapatid. Itong si Barabbas, pinangalanan talaga to sa Biblia, naka-record, mga kapatid. Whom ang mga Hudyo demanded to be released instead of Jesus. Kaya Barabbas nga ang kanyang pangalan. Pinili siya ng mga Hudyo. Hallelujah. And we know Joseph of Arimathea, kilala natin, no? Who offered his home for Christ, but we don't know the names of the two thieves. Ang dalawang magnanakaw crucified with him. Hindi nilagay ang pangalan. In 2 Kings, mga kapatid, the names of most of the good kings of Israel, may pangalan. At kasama pa ang pangalan ng mga kanilang mga ina. Alam niyo bakit? Dahil ang nanay ang ilaw ng tahanan. Every successful man, there is a good mother. Palagi yan nakadikit, mga kapatid, kasi lahat ng mga mother magsabing, praise the Lord. Praise the Lord! Ang dami niyo palang mother. Nakagulat kayo. Praise God. Thank you, Lord. So sa 2 Kings, nakasulat ang lahat ng pangalan ng good kings. And Israel and Judah, along with their mothers, are listed.
Si Job, marami siyang mga anak before and after his trials. But only 3 daughters are named in the Bible. None of his sons are named, though we know na he had them. Why are names so important? Bakit mahalaga ang pangalan? Hindi tayo makarating ng Singapore kung wala tayong pangalan, mga kapatid. Kasi passport pa nga lamang noon, grabe, isang araw ka magpipila doon saan makukuha ng passport? Sa DFA? Isang araw kang pipila, pupunta ka doon madaling araw o hating gabi. Doon ka na. Pero salamat sa mga generation ngayon. Pipila, mag-book ka na lang. Praise the Lord. Okay. Why do we care so much about the names? Our names are one of the first things that set us apart from others. Walang ibang pangalan na katulad ko, Shoni Pederi. Hallelujah. Ang tatay ko, pag galit sa akin, tatawagin niya ako ng kompleto, Salvacion Pederi. Pag narinig ko na yan, mga kapatid, something is not right. Ganon ba kayo? Praise God. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang pangalan. In hospital, kailangan may pangalan ka. Newborn as often labeled as a baby girl Ciela. Kailangan ang pangalan, right? Okay, a baby boy, Matthias, hindi na siya baby boy kasi medyo malaki na. At first, names matter only to the family. Mahalaga lang at first sa mga family. So, however, once parents fill out the birth certificate, ito marami itong problema sa Pilipinas kasi pag ang tatay, finil up niya ang certificate ng kanyang anak, hindi pa tama ang pizza. Praise God. Kaya marami ngayon, mga kapatid, na stranded nang dahil lang dyan, magbabayad ka ng malaki, mga kapatid. Names become important to the government as they help identity and classify us. Parents sometimes agonize over what to name their child. Nangyari ba ito sa inyo? One likes a name, but the other doesn't. Ang isa, ma-pronounce niya ang pangalan. Ang isa, hindi niya ma-spell. Kagaya sa ambassador, malaki ang tungkulin natin, ambassador, na kailangan. Ito, salamat sa nagsulat, mga kapatid, parang typewritten. Praise God, klarado. Mas malinaw pa sa liwanag ng buwan, mga kapatid. Praise God. Kaya i-improve natin ang ating kasi kung magkamali ang pangalan mo, parang hindi naman, no? Ako okay lang, tawagin niyo ako Suni, pero okay lang. Pero sa ibang tao, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Okay. Have you ever been introduced to someone and heard him say, he don't look like salvation? Mayroon ba kayong introduce kayo? Names can influence people's opinion before they even met you. Your name is a part of your identity. Amen. Shall we clap our hands to the Lord? But it's something you didn't choose. However, when we create an email, ito, malaking problema itong email nung pandemic. Nako, maalala ko lang. At ayaw ko nang alalahanin ngayon. Nung pandemic, mga kapatid, di ba, naggumawa ng email? Hindi tayo marunong nasaan na ang mouse? Nandoon na malayo. Nasaan ang butterfly? Kasi gusto natin mag-connect. Hallelujah. Kasi hindi tayo pwedeng mag-meet face-to-face. So, but then, binigyan tayo ng Panginoon ng karunungang creativity na mapatuloy ang ating pag-fellowship, mga kapatid. Hallelujah. Kaya walang makakahadlang sa atin na maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You get to pick, kung maggawa ka ng email, social media, on other line account, you get to pick how people know you. Makapili tayo. Some people even spend years and significant amounts of money researching their genealogy to learn about their family and origins. Many chapters and even entire books in Old Testament are filled sa mga ninuno genealogists, mga kapatid. Knowing someone's lineage could be helpful because if you were Judas, kung ikaw si Judas, mga kapatid, the son of James, you certainly not. Ayaw mo na you don't want to be mistaken for Judas Iscariot. Kaya pag naano tayo ng pangalan, mga kapatid, parang wala akong narinig na pangalan na Judas Iscariot. Isa lang sa Biblia lang.
Hallelujah. So why am I focused on names? Have you ever felt unseen? Like nobody knew your name? Nangyari ba sa buhay mo na para kang invisible, nasa circle ka ng conversation at parang hindi ka na pinapansin? Kagaya ng Christmas raffle draw, mga kapatid. Dahil naisulat ang pangalan mo doon, you are anticipating na excited na matawag ang pangalan mo. Praise the Lord. Pero sa mga hindi natawag, parang feeling mo you are invisible. Baka hindi nakailagay doon ang pangalan ko. Praise God. Parang ayaw lumabas doon kasi ayaw ma-miss ang matawag ang pangalan dahil mahalagaan na matawag ang ating pangalan, mga kapatid. Ito ba, alam niyo ba kung ang technique ko? Ako pag sinabi ko, Lord, sa sunod, ako na yan. Hindi pa natapos ang sinabi, tinatawag ang pangalan ko, and that is faith, mga kapatid. We walk by faith, not by sight. Hallelujah. Praise God. So what's the point about unnamed people in the Bible? Have you ever felt like no one knew your name? You did things, big and small in your life, or in the church, but felt like no one noticed. Hindi napansin, hallelujah, ng leader mo or ng kapatid mo na ikaw palagi ang naka-assign sa comfort room. Hindi napansin. Bakit ako palagi? Praise God. Pero don't you know what? Na kung anong ginagawa natin dito, we are doing it because we love the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hindi matumbasan ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lahat, ikaw mo naglilinis sa washroom, mga kapatid. Anything na ginagawa mo, mga kapatid, you are doing it because you love the Lord. Hallelujah. Jesus, praise God. You did. It's hard and it hurts pag hindi ka napansin. Meron ba yung na-feel like that? Kaunti lang. Mabuti na lang. Ito makatulong, mga kapatid. If you're looking for a reward or a recognition for what you have done in God's kingdom, here on earth, mga kapatid, you have a wrong eyes on the prize. It is nice to be noticed, but if recognition is your motivation, your focus is misplaced. Our ultimate prize, mga kapatid, isn't here. Our prize is in heaven, mga kapatid. Eternal life and salvation. Hallelujah. Thank you, Lord, for your prize. Thank you, Lord, that you are the rewarder, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. And you are coming, Panginoon, and your reward, Panginoon, is with you to give every one of us according to our work, O God. Hallelujah. At ang ating Panginoon na pinaglilingkuran, hindi ka man napapansin ng mga tao na sa paligid mo, sa grupo mo, mga kapatid. Hindi ka man ma-appreciate, mga kapatid, ang iyong hard work. Hallelujah. Itong sasabihin ko sa iyo, ang Panginoon ay babalik. Hallelujah. Wala siyang itinatangi, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang kanyang reward ay dala-dala niya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And that's why the most important thing is not whether people know your name here. Whether your name is, ang pinakamahalaga ay ang pangalan mo ay naisulat sa aklat na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Isa sa mga araw na ito, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay babasahin niya ang ating mga pangalan. Sa lahat na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, hallelujah, nakasulat ang ating pangalan, hallelujah, sa aklat na buhay. Praise God, thank you, Lord. Hallelujah. Are you anticipating that moment, mga kapatid, na tatawagin ng Panginoon ang ating mga pangalan? Hallelujah. Si Minister Liberty Gutierrez, hallelujah, present, Lord. Hallelujah, thank you, Lord. Sa totoo lang, mga kapatid, hallelujah, pag tinawag ating pangalan, hallelujah, I am not looking for the reward, mga kapatid. Ang ina-anticipate ko, mga kapatid, makarating lang, makita ko lang ang may-ari ng aking buhay, the author and finisher of my faith, ang Diyos na nagligtas sa akin na nagbigay ng bagong buhay, mga kapatid, hallelujah. Now I saw a new heaven and a new earth, Revelation 21 verse 1. And 27, now I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first
earth had passed away. Itong ating nakikita, mga kapatid, ay lilipas. But there shall be by no means enter in anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life, mga kapatid. Hallelujah. It doesn't matter kung their names weren't recorded in the Bible. What matters is ang kanilang pangalan ay nakasulat, hallelujah, sa aklat na buhay. Hallelujah, Jesus. And I'm here to tell you that ang Panginoon, kilala niya ang pangalan mo. Alam niya ang tinitibok ng puso mo. Alam niya ang pangarap mo, mga kapatid. Even before we knew Him, He knew us. He knew us, mga kapatid. Jeremiah 1:5, chapter 1, verse 5, before I formed you in the womb. Lahat ba tayo nang galing sa womb? I knew you. Before I formed you in the womb, I knew you. Hallelujah. So it doesn't matter if anyone else knows your name. God knows your name. But if you believe and follow and obey Him, mga kapatid, He will write your name in the book of life and you will have eternal life, mga kapatid. Hallelujah. Balik tayo sa ating doon sa kay Bezalel. Si Bezalel, mga kapatid, you have never heard of Bezalel, don't feel bad sa Bible. One time lang siya na ano. Most people haven't. Ako ngayon ko lang nabasa ang pangalan niya eh. He is not of the big names. Ang pangalan niya hindi kagaya kay David, kay Abraham, kay Moses, kay Joseph. Yun ang mga famous name, mga kapatid, sa Biblia. Pero si Bezalel, hindi siya marinig in the Bible, but ang kanyang kwento is worth knowing. Hallelujah. Mukhang tumatahimik. At kasi malamig eh. Alam ko na hindi kayo matutulog. Kasi nung si Adam, natulog siya, may tinanggal ang Panginoon. Praise God. So, what an encouragement, Mom. Thank you, Lord. Maraming revelation after revelation, mga kapatid, sa Word of God. Dahil ang sulat na ang salita ng ating Panginoon, it is a fountain of knowledge and wisdom, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung magdidig lang tayo sa salita ng Panginoon, maraming revelation after revelation, wisdom after wisdom, mga kapatid. Knowledge after, hallelujah. Ang dami nating mahalungkat sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Si Bezalel shows up in Exodus 31, kagaya ng ating binasa. God personally chose him to design and build a tabernacle. This man was gifted. Sabihin mo sa sarili mo, I am gifted. Skilled in metalworks, stone cutting, carpentry, and design. But it wasn't just a talent. The Bible says he was filled with the Spirit of God to do it. Amen. Things that we can learn from Bezalel's story. God knows your name. God called Bezalel by name for a big task. He knew his skills. Alam ng Panginoon ang kanyang kakayanan. Alam ng Diyos ang kakayanan mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo. Praise God. Hallelujah. Alam ng Diyos na mayroon siyang kakayanan, mga kapatid, because He gave it to him. Siya ang nabigay. The same goes for you. God knows you and what you are capable of, even if others don't. Kahit ang ibang tao hindi nila alam. Kaya nga sa atin, mga kapatid, iba sa atin ang sarap magluto. That is a skill from the Lord. Hindi yung galing sa iyo. It is from the Lord. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya sa mga masarap magluto, lalo kayong pangluto, mga kapatid, at pakainin ang mga nagugutom, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At alam niyo ba, sa ating Bible reading, sa kapanahunan ni Solomon, dahil walang gera, walang labanan sa kanyang sa pagkahari niya, mga kapatid, dahil nagpapakain siya sa lahat ng tao, lahat ay kaibigan niya, mga kapatid. Kaya naisip ko, mga kapatid, ang taong palagi nagpapakain, maraming kaibigan. Walang
kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise God. Ako wala akong skill magluto mga kapatid. Necessary lang. Kaya, pero sabi ng amo ko, ang sarap naman ng luto ko. Talaga? Parang hindi pa nga ako makapaniwala. Praise God. Nagluto ako kagabi ng adobo with egg. First time ko na magluto kasi nag-request. Ay nako, wala ni kusing na natira. Kaya sabi ko, nasaan na ang part ko? Oh, akala ko kumain. Praise God. What an encouragement, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng karununan at kaalaman ay masusumpungan maaangkin natin dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Masagana ang kanyang karunungan at kaalaman. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Exodus 31 verse 2, see, I have called by name Bezalel. God gives the skill. God gave Bezalel the creativity, wisdom, and skill needed. When God calls us to do something, He doesn't leave you hanging na nakatiwangwang ka lang dyan. No. Napapabayaan ka. Once na tawagin ka ng Panginoon to do something, mga kapatid, He will equip you to do it for His glory. Amen. So sabi niya doon sa 31 verse 3, ang tagal ko pala mga kapatid, 20 minutes pa lang. Praise God, akala ko matatapos na ako mga kapatid. Mas maiksi pa to sa akin ang mensahe na to eh. So I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. Hallelujah. You don't need a platform. Hallelujah. Bezalel wasn't preaching. Hindi siya nag-preach mga kapatid. Actually, kung ang goal mo ay makatayo lang dito mga kapatid, that's a wrong goal. This is only an overflow. This is a privilege, mga kapatid. Hallelujah. Bezalel wasn't preaching or leading a worship. He was crafting, building, and creating. His work was behind the scene. Hindi makikita ng tao. But it mattered to God. Ang ating mga ginagawa, simula sa Lunes, mga kapatid, hanggang Sabado, hallelujah, it mattered to God. Mahalaga sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, God, Lord Jesus. Just because you are not on a stage doesn't mean your calling is not important. Hallelujah. Mahalaga lahat ng ating purpose, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa church na ito, mga kapatid, mayroon tayong layunin upang ipamuhay, mga kapatid. Mayroon tayong mga prinsipyo upang isabuhay, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kabubuti natin, mga kapatid, na tayo sumunod sa ating Panginoon. Minsan lang ating kailangan is not a deliverance. It is a discipline. Kasi dinisiplina ng ating Panginoon ang kanyang mga anak. Kasi iniibig niya ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. So you are important to God. Sabihin mo sa katabi mo. Hallelujah. Mahalaga ang bawat isa sa atin, mga kapatid. God values teamwork. Bezalel didn't build the tabernacle alone. God gave others the ability to help and work with Him. The work of God prosper in a community. Kung bakit malago tayo, mga kapatid? Dahil tayong bawat isa mayroong ginagawa. Hallelujah. Kaya pagdating natin ng Sunday, this is a celebration. Dahil hallelujah, we are gathering in His name. Hallelujah, to worship and celebrate His goodness, mga kapatid. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Ito si Bezalel, mga kapatid. Hallelujah. Ay nag-create siya, can bring people closer to God. Kasi si Bezalel helped build the tabernacle, the very place where God's presence would dwell. Hallelujah. Sa panahon ng kanilang kapanahon, ng tabernacle is the meeting place, mga kapatid, na kung saan i-meet ng Panginoon ang kanyang bayan sa tabernakulo. Pero ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang sanctuary ay ginawa ng Panginoon ang ating mga puso. We can meet Him
anytime of the day. 24/7. Kasi ginawa tayong sanctuary ng ating Panginoon. Hallelujah. Ginawa tayong templo, mga kapatid. Hallelujah, ng ating Panginoon. Through the Spirit that na tinanggap natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang work ni Bezalel, mga kapatid, had lasting impact. Praise God. When you use your gift, when you commit your gift for God, you never know how He might use you to draw others closer to God. Bezalel was not a preacher, sabi ko kanina, or worship leader, or even an author. Wala siyang isinulat, mga kapatid. But God called him. He had a gift that he used it to honor God. Hallelujah. Your gift matters too. Whether you are creating, organizing, building, designing, cooking, cleaning, and working quietly behind the scene, God ay nakikita ng ating Panginoon. God gave you those gifts for a reason. Use them well. Gamitin natin, hallelujah, na itaas ang pangalan sa ating mga ginagawa. Steward them faithfully. Let God do something meaningful for you. Hallelujah, Jesus. Dahil ang Panginoon ay mahalaga ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Mayroon siyang subtitle sa ating who are you becoming? Becoming means changing into another form or to begin to be. Or to begin. My question to you today, mga kapatid, what are you becoming? Who are you becoming? Sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kagaya ng caterpillar, mga kapatid, a humble caterpillar undergoes to become a beautiful butterfly. What a drastic change, mga kapatid. But during that time, mga kapatid, most of its body tissues are broken down. Then it is renewed, regenerated, and transformed into a final glorious form. Hallelujah. Kaya pag tayo ay sinuot natin ang ating Panginoon, we become a new creation. Nagiging bago tayo, mga kapatid. Hindi magbabago ang ating mukha, pero ang ating ugali, mga kapatid, ay babaguhin. Ang ating mga sinasabi, mga kapatid, hallelujah, ay binabago ng ating Panginoon. Kaya magtaka ang mga taong kasalamuhan natin noon, hindi pa natin nakilala ang Panginoon. Ikaw ba to? Praise God. Kaya ako nang nabautismuhan ako, mga kapatid, ang binago ng Panginoon kasi may mga lava na mga apoy na lumalabas sa aking bibig, mga kapatid. Na program ang aking puso to say things na hindi kalugod. Kayo din? Pareho pala tayo. Pero salamat sa pagbabago ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord, for the transformation. Hallelujah. Thank you, God, na nalugod ka na baguhin kami. Baguhin ang aming buhay. Hallelujah. Dahil pag binago tayo, mga kapatid, we are a living testimony sa mga tao na kapaligid sa atin. Hallelujah. And they will draw closer to God. Hallelujah. Hallelujah. Dahil wala tayong kakayahan na baguhin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang tatay ko, mga kapatid, hallelujah. Dahil alam niya ang ugali ko na hindi makain. Praise God. Pero nung makita niya, kasi ako ang una na bautismuhan, sabi niya, hindi pa siya nakarating ng church, pero nag-witness na siya, napunta kayo sa church. Kasi ang anak ko, malaki ang pagbabago ng anak ko. Praise the Lord. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, kasi akong panganay, 8 kami, ako ang pinaka-kontra ni tatay. Kasi lahat ng kanyang gagawin, i-oppose ko yan. Mayroon kaming fish pan, mga kapatid. Nag-alaga siya para sana sa ulam namin. Ang ginagawa ko, pinapalayas ko ang mga isda. Kasi naaawa ako na nandoon sila sabi ng tatay ko, mag-harvest ka na ng pang-ulam natin. Sabi ko, anong ulamin? Naglayasan na sila. Sino ang kaya? Mga kapatid, kaya ako maraming coins dito dahil ang tatay ko ay talagang mahal na mahal ako, mga kapatid. Dinisiplina niya ako, mga kapatid. At salamat sa Panginoon that I'm here today. Hallelujah. I can say that it is God who changed my life. It is God, hallelujah, na tumawag sa akin, mga kapatid. Praise God, na binigyan niya ako ng bagong buhay. Hallelujah. Sa Romans 12 verse 1
1 to 2, New Living Translation declares, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Pag-ialay pala natin ang ating katawan bilang pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ang kaluluwa natin ang nagsamba sa Panginoon. Ang ating katawan, ginagamit ang ating mga kamay. Hallelujah. Na itaas sa Panginoon. Ginagamit ang ating mga kamay upang magpalakpak. Ginagamit niya ang ating mga bibig upang isigaw ang mga papuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dahil nalulugod ang Panginoon na't niisigaw natin, mga kapatid, ang kanyang kamanghamanghang gawa sa ating buhay. Hallelujah, Jesus. Praise God. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Hallelujah. You have only two choices. Let your mind reign over you, or you will change your thinking. Amen. Then you will learn by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Hallelujah, Jesus. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Anong klaseng pagtakbo ng mundong ito, mga kapatid? Mag-iba kayo na sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Panginoon. So let's compare the difference, ang pagkakaiba between being conformed mga kapatid, and being transformed. Both involve change. Ito pa naman ang ayaw ng tao. Ayaw niya ng change. Gusto niya yung komportable siya, mga kapatid. Pag sinabi na, uy, lumipat ka na ng bahay. Ay, wag mo muna akong i-update. It's hard. It hurts. Ayaw ng change ng tao. It's a human nature. Parang tinamaan tayo doon. Both required submission. And both rely on an external standard of measurement. And conform at saka transform. Mayroon external standard of measurement, mga kapatid. Conforming means to press in from the outside. That's conform. Galing sa labas, ipilit mo sa'yo. While transforming means changing from the inside out. Yan ang transform, mga kapatid. Hallelujah. When you conform to the world, we allow it to change us. The world becomes our standard. Whether through friends, family, social media, television, or other influences, it molds us, demanding our submission, mga kapatid. Yan ang conform. Kaya kung if you don't decide, mga kapatid, sa sarili mo, ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga kaibigan. We have to decide to follow Jesus. We have to decide to be baptized in Jesus' name. We have to decide in ourselves, mga kapatid, hallelujah, na tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang kaligtasan, we need to work out our own salvation. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa tatay. Hindi nakasalalay sa nanay dahil bawat isa, we are responsible for our own salvation, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Do we dress, speak, or spend, work, or enjoy life like the world? If someone observe our daily lives, kung mayroong magmamasid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay,
Would we blend in completely, or would they say, kung mayroon ba silang makikita mga kapatid na pagkakaiba, whose standards guide our lives? Sa amo ko mga kapatid, teacher siya sa Holland International School. Nung bago pa lang ako doon, para akong galing planeta pag nagsusundo ng alaga. Kasi lahat sila, alam ng attitude at mga ng kagaya sa atin. Short, hindi mo alam short is short, long is long. Kaya nung pumunta ako doon, I was excited na mag-ano sa alaga ko. Pero napansin ko for few days na pumupunta ako doon, nagbago ang environment. Kahit yung mga guro, ay nakita ko ang gagandahang damit. Yung damit ba nila? At nagkaroon sila ng bagong principal na from UK, from United Kingdom, na Christian. Kaya, pag umaga, flag ceremony, mayroon na silang prayer, mayroon na silang opening prayer, nagpre-pray na sabi ng ala ko, we are praying like you, tita. In our school, ang aming mga teacher ay nagpre-pray na, praise God. Dero mo niyo mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon ay ginagawa tayong ilaw sa mga taong nakapaligid sa atin. At saka magandang tingnan mga kapatid. Hallelujah. We represent Christ. We represent God in our lives wherever we go. Amen. That is transformation. Hallelujah. When we are transformed by the renewing of our minds, Jesus Christ changes us completely. From inside out, like caterpillar to butterfly. The caterpillar looks nothing like a butterfly. It is a total transformation. Ang caterpillar ay nakakatakot tingnan, no? Para siyang uod. Oo, talaga. Okay. Nakakaano siya tingnan. Yung amo ko kasi siya, botanist, rin siya sa mga, mayroon siyang, paglalakad niya, nagdala siya ng mga, alam mo yung mga kukun? O, ibibitin niya doon sa mga mayroon siyang binibitin kung saan-saan. Pag umaga, sabi ko, ano itong mga nakabitin na to? Tapos after a few minutes, nagliparan na sila. Ang ganda nilang tingnan, naging butterfly na mga kapatid. Napakabuti ang creation na napakaganda. Mga kapatid, hindi ako nagsasawa na tingnan ang kagandahan ng ginawa ng ating Panginoon. Talaga naman napakaganda mga kapatid. Hallelujah. Jesus, praise God. When you are transformed, hallelujah, the old has passed away. Everything is entirely new, but it takes completely submission to God's holy process. A complete breaking down of our old way by being we must be changed by the word of God, not by the world. Amen. Praise God. The renewing of our mind happens through the word of God and through Holy Spirit. Hallelujah. Tumayo tayo mga kapatid. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayon naalis na ang talukbong na nagniningning sa ating mga mukha, na ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ng ating Panginoon. Ang layunin ng ating Panginoon, mga kapatid, ay maging kalarawan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. It is a process, mga kapatid. Sometimes it's painful. It's a painful one, but we are being perfected and changed into His likeness. So Philippians chapter 1 verse 6 Amplified Version proclaims, I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in me will continue to perfect and complete until the day of Christ Jesus. Hallelujah. It is time to look again who are you becoming, mga kapatid? The Spirit of God empowers us to live spiritually. Kaya kailangan natin makareceive ng Holy Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa Joel, mga kapatid, 2:8,
Hindi ako magkamali, mga kapatid. And in the last days, God will pour out His Spirit upon all flesh. Hallelujah. Jesus. And this is the day that God will pour out His Spirit. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga guests and friends, mga kapatid. Sa lahat na hindi pa nakatanggap ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Because God will empower us to live spiritually through His Holy Spirit. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Na lumakad. Sabi sa Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. There are so many things that a Spirit-filled Christian can do. We can do both, live in the Spirit and walk in the Spirit. Hallelujah. We can worship God in spirit and in truth, for the Father seeking such a worshiper. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pasalamatan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O God, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Jesus, thank you for your Holy Spirit, O God, na masagala mong binubuhos, Panginoon, O God, Lord, along with the spiritual armor that God provided to help us stand for Him. We also can pray in the Spirit. Hallelujah. Sa Ephesians 6 verse 18. The Holy Spirit also empower us to become a living sacrifice. Hallelujah. Renewing our minds so that we do not conform to the continual pressure from the world. We are able to fulfill the will of God in our lives because His mercy enable us and direct us. Hallelujah. So the death, the burial, and the resurrection one that believer experience in salvation, kinumpare ni Paul, mga kapatid, walking in the newness of life to Christ being raised from the dead. Hallelujah. Kinumpara ng ating Panginoon Paul na ang lumakad, hallelujah, in newness of life, kinumpara ni Paul kasi ating Panginoon na siya ay na-raised from the dead, mga kapatid. Hallelujah. Kaya binubuhay pala tayo. Patay na ang ating katawan. Patay na ang old ways natin, mga kapatid. Kaya we are being raised, hallelujah, to be a new creation. Hallelujah. Furthermore, he said that identifying with Jesus in the likeness of His death, hallelujah, result in the likeness of His resurrection. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid, that we are the earth partner of our God? Hallelujah. Hallelujah. We are a small Jesus walking on this earth, mga kapatid. Hallelujah. Ang primary work of the Spirit is to change believers into a Lord's likeness. Every believer, sabihin mo sa sarili mo, I am a believer. Every believer, bawat mananampalataya should prepare for that day, that ultimate change, and reach out to the other to help them prepare as well. When our heart and words and action line up with the Word of God, you receive the favor of God. Hallelujah. And His exceeding riches of His grace overflow in our life, just as like the water cover the sea. Lord Jesus, salamat sa kayong banal na Espiritu, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Thank you for reminding us once again, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. That we are being transformed, O God, Lord, by your Holy Spirit. At patuloy ka namin, Panginoon. Patuloy mo kaming babaguhin. Hindi ka patapos sa aming buhay, Panginoon, O God, Lord Jesus. The best is yet to come, Panginoon, is yet to come, Panginoon. We are highly favored by you, Panginoon. We can make it, Panginoon, O God, Lord, na mamuhay, Panginoon, sa mundong magulo, Panginoon, sa aming kapaligiran, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon, O God, Lord, that this world that we are living in, Panginoon, O God, Lord, is going down, Panginoon, dahil sa kasamaan, Panginoon. But thank you for setting us apart, Panginoon. Apart, Panginoon, sa mga makamundong sistema, Panginoon, O God, Lord. Sa makamundong pagnanasa, Panginoon, O God, Lord. Dahil ang Espiritu mo, Panginoon, ay nananahan sa aming puso, Panginoon, O God, Lord Jesus. Hallelujah. As we welcome, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Our guests and friends. Hallelujah. Dito sa harapan, mga kapatid, and we make our own altar, mga kapatid. Hallelujah.